Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig ken daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung pinakamalala pong insidente sa West Philippine Sea involving Chinese PCG o mga sundalo at ang ating pong mga kasundaluhan. Mayroon na pong isang naputulan ng daliri ay tila lumambot po, no, yung pahayag. Kasi ang tapang po eh. Kung magpahayag po yung mga tao po ng pamahalaan, ang tatapang, kala mo digmaan na eh, no. Pero ngayon po nagpahayag po si E.S. Bersamin, Executive Secretary Bersamin, na parang lumalambot po ang Pilipinas o ang Malacanang pagdating po sa West Philippine West Philippine Sea, no? Sabi po ni E.S. Bersamin, ito ay aksidente. Aksidente pala tawag doon, tinataga. Binubutas. Ang tindi talaga, aksidente at hindi po arm attack. Kung ano po implikasyon niyan, pag-uusapan po natin yan. Pag-uusapan natin dito, magbibigay tayo ng reaction dito sa pahayag nito ni Amy Marcos kay Sara Duterte na I'm with you all the way. No? Ano po ang ibig sabihin yan? At syempre po yung mga patawang pahayag ng mga dilawan, yung paepal na pahayag ng mga dilawan na hindi ko po maintindihan. Buhay pa pala kayo. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na. Okay, pag-usapan natin, unahin na po muna natin tong mga Dilawanski, no? Nakakatawa kasi, epal na epal, no? Sabi po nito ni Laila de Lima, the Liberal Party stands behind former Vice President Robredo and wishes her the very best in her future endeavors. Bakit po may pahayag? Nakakatawa po, no? Paliwanag ko lang kay Laila de Lima at sa mga kakamping at mga dilawan, no? Kaya po may mga nagpapahayag ng suporta kay Vice President Sara Duterte kasi nag-resign po siya. Nag-resign po si Sara Duterte bilang cabinet official, bilang DepEd Secretary, bilang NTF-ELCAC Vice Chairperson, co-Vice Chairperson. No? Nag-resign po si Sara Duterte. Kaya marami po nagpapahayag ng suporta. No? Lahat po ng mga kakampi nagpapahayag po ng suporta. Nariyan yung si dating Speaker Alvarez, yung PDP, Partido Demokratiko ng Pilipino, nagpahayag po. Nagpahayag po yung mga ilang personality ng suporta kay Sara Duterte. Ang nakakatawa, bakit po kayo magpapahayag out of the blue ng suporta rin kay VP Leni? Patawa. Alam niyo, magpatingin na po kayo mga Liberal Party. Nag-resign po ba si dating VP Leni Robredo? Ang tawag ko po riyan, height ng ano tawag diyan? Height po ng kaipalan, no? Nakikisakay sa popularidad ng pagre-resign ni Sara Duterte. Itong mga tauhan ni Leni Robredo. Nakakatawa talaga, no? Talagang patawa kayo masyado. Okay, punta po tayo rito sa isang hindi na po ako natutuwa, no? Alam mo, Senator Amy Marcos, eto na naman, meron na naman si Senator Amy Marcos. Kahit patotoo yan sinasabi mo, Senator Amy on Sara, I'm with you all the way. Alam mo,
mas lalo kaming, kumbaga you're rubbing salt, no? Sa sugat na create ninyo sa mga Duterte. Parang ano, no, parang lalo kami na, hindi po kami natutuwa na kayo ay nagpapahayag, no? Madam Amy Marcos. Pasensya na kayo. Alam ko wala po kayong sinasabing masama o wala kayong hindi namin kayo naringgan ng pero alam nyo, hindi po salita yung ano namin, no? Yung mga actions po na ginawa ng pamilya ninyo, no? Kay Sara Duterte, sa pamilyang Duterte, no? Yun po yung mas importante sa amin. Naiinis kami dahil kasama ka ng kapatid mo. Walang pagkakataon. Wala akong naalala na dumalaw si PBBM na hindi ka kasama. Halos ikaw talaga yung may karay-karay sa kapatid mo para makipag-ligawan si BP Sara Duterte. Nung kasikatan ni BP Sara, nung number 1 si BP Sara, no? Ikaw yung nagdala sa kapatid mo, ikaw yung nanligaw. Ikaw talaga kala namin talaga kaya mong kontrolin, kala namin kaya mong rendahan yung kapatid mo na ikaw ang pakikinggan, no? Sa totoo lang, baka yung pagiging malapit ninyo sa mga, ikaw personally, alam ko malapit ka sa mga Duterte, baka nagamit mo pa yun, no? Yung pagiging malapit ninyo sa mga Duterte, yung pagiging malapit mo, hindi naman naging malapit yan si BBM. Ikaw yung malapit. Ikaw yung, alam mo yun, ikaw yung go-between, ikaw yung tulay, ikaw talaga yung dahilan, no? Tapos maririnig ka namin na I'm with you all the way. Ano I'm with you all the way nung pinagsasabi mo? Wala ka naman say nung panahon na binabanatan si Sara Duterte. Ng pinsan mo at nitong mga kaalyado ng lahat ng tao. Sana manahimik ka na lang patungkol sa kalagayan ng mga Duterte kasi lalo kami nang gagalaiti. Alam mo yun, ikaw talaga yung tulay. Ikaw talaga yung nagdadala kay PBBM noon sa Davao. Ikaw yung nakapronta lagi. Ikaw, parang si BBM. Akala ko nga, hila-hila mo lang si BBM. Akala ko talaga, sa totoo lang, si Amy talaga yung nasusunod. Si Amy talaga yung, no? Kasi ganun yung forma niya Tapos maririnig mo ngayon sa lahat ng ito, no? Hindi nakatanggap-tanggap. Ako personally, mas mabuti pa siguro hindi kami maglalabas ng sama ng loob sa'yo, manahimik ka na lang. Ngayon ka pa magsasabi na I'm with you all the way. Alam naman namin sa inyong mga Marcos Romualdez. Alam namin ang nananaig yung ano nyo. Yung pamilya nyo, yung inyong anong tawag diyan, yung protection ng pamilya ninyo. Kaysa sa Pilipinas, kaysa sa mga Duterte. Pasensya na, kahit wala kang sinasabi na masama sa mga Duterte, hindi ka pa rin katanggap-tanggap na sa amin. Yung pamilya mo, yung dugon na nananalaytay mismo sa'yo. Yun yung kinamumuhian na. Mag-real talk na tayo. Okay, punta na po tayo rito, no? Ito pa pala, mag-iyakan na naman kayo kasi pinalalabas po nila, inutil, walang silbi si BP Sara. Ayan po, number 1 po ang DepEd na pinamumunuan ni BP Sara. Number 1 most trusted and best performing government agency. No? Ayon po yan sa bago po ng Okta Research. Si BP Sara mismo, 82% trust rating, 84% performance rating. No? Nag-resign siya dahil wala Alam naman natin, bad shot Bad shot sa kanya yung sa tingin natin na talagang tunay na may power dyan sa Malacanang. Bad shot
Hindi mo, minsan hanggang ano ka lang, di ba? Minsan dumating na yung point na hindi na kaya ni BP Sara. Okay. Yung mga all the way na yan. Sa inyo na lang yan. Magsama-sama na kayo magpapamilya. Alam naman namin yung ginagawa nyo di ba? Protection rin yan ng family. Merong pamilya na umatake, merong kapamilya na umaawat sa kunwari para sino man manalo, yung Duterte man mapwesto na yung Duterte sa susunod, meron pa rin silang meron pa rin kapamilya na dikit. Hindi nyo na po kami. Tigil-tigilan nyo na kami ng kapamilya. Okay. Punta na po tayo rito. Nasaksihan po natin lahat, no? Ito po ko ang worst, no? Talagang face to face na po, no? Yung isang bangka natin talagang dinumog. Meron tayong nakitang mga palakol, axe. Binutas yung ating direkta na, hindi na po water cannon lang, no? Talagang attack na talaga to, attack. Okay. Pero ganun talaga yung pahayag po na Malacanang, alam nyo, sabi na nga Kaya ito po, hindi ko po alam kung ano po pakiramdam ng mga sundalo ngayon. Hindi ko po alam. Pero kung ako po yan, kami yung naroon, kami yung naputulan ng daliri, kami yung kinukuyog. Tapos ang maririnig naming salita mula sa Malacanang, ang maririnig namin salita sa Malacanang ay aksidente. Aksidente? Talaga lang? Aksidente pala yan? Ano po ibig sabihin ng aksidente? Pag aksidente po, ganito po ang aksidente. Nagda-drive ka. Di ba? Nawala ng preno yung kasunod mo. Pag hinto mo dahil may dadaan nabunggo ka, aksidente. O kaya parehas kayo mabilis. Hindi kayo nakapag-minor sa may ganun na aksidente. Aksidente pala tawag dyan. No? Paano na aksidente? Walang kaabog-abog, biglang, aksidente lang to, biglang kinuyog. Bigla pong kinuyog yung mga sundalo natin. Aksidente pala tawag doon. No? Aksidente po pala ang tawag doon. Kinuyog, pinalakol, binutas yung bangka. Sorry, aksidente. Nabutas yung bangka nyo. Sorry, papalakulin na namin kayo. Yoli Balino, thank you very much sa 27.99 Canadian dollars. Long time no pakape, Sir Buds. Belated happy birthday. Thank you po, Ma'am Yoli Balino, sa belated pa happy birthday at pakape. Aksidente pala tawag doon. Inakyat yung ating nakipag-agawan, inagaw yung mga armas ng mga sundalo natin. Aksidente pala tawag doon. May iba na po palang definisyon ng aksidente ngayon. No? Bakit po sinasabing aksidente? Bakit po sinasabing hindi po yan arm attack? Kasi po, pag arm attack yan, siyempre dapat ka nang magdeklara ng digmaan. Di ba? Ikalawa, dapat mo nang kalembangin yung Mutual Defense Treaty para makialam na yung United States of America. Okay. Bakit po hindi natin gawin yun? Marami po nagkakamali, no? Tayo, no? Ang akala natin, etong mga provocation natin, once na napuno na yung, kunwari, halimbawa, may nasaktan sa Pilipino, magsasabi tayo ng Mutual Defense Treaty, tapos sa makikipagdigmaan lang US, hindi po. Ang ibig sabihin, makikipagdigmaan na tayo sa China, tutulungan tayo na US, kaya po natin sasabihin na may Mutual Defense Treaty tayo. Yung kalaban namin sa digmaan, dapat labanan nyo rin. Hindi po, ang Mutual Defense Treaty, hindi po ibig sabihin yan, inapi kami, labanan, kayo ang lumaban para sa amin. Hindi po gagawin ng US yan. Ang US po, sanay na mag-proxy war. Ang gusto natin, ang ka-proxy war natin sa China, US. Kaya ang question po talaga rito,
ang matinding katanungan, gusto ba talaga ng mga Pilipino na makipagdigmaan sa China? Ano na po tayo, no? Pare-pareho na po tayo, back to zero po tayo. Tama na yung propaganda. Tigilan nyo na yung propaganda. Sino man yung nagsasabi ng kung ano-ano. Yung Mutual Defense Treaty, hindi po ibig sabihin yan, makikipagdigmaan yung US, hindi tayo gagalaw. US ang bahala, hindi po. Makikipagdigmaan tayo, kakampihan tayo na US. Ang tanong in the first place, gusto ba nating makipagdigmaan dito sa China? Kung hindi po, ayaw din naman pala ng gobyerno natin. Gusto ba na US na makipagdigmaan sa China? Hindi rin. Natandaan nyo yung nag-speech si Pangulong Marcos dito sa Pinuri-Puri. Ang galing ng speech. Ang galing talaga ng Pangulo natin. Yan ang mga Pangulo. Speech, ang galing. Sa Singapore. Naroon po yung China, naroon po yung US. Di ba? O nag-i-speech po sila dun. Ano po ang gusto ng US? Sinabi po dun. Sinusuportahan nila yung Pilipinas kasi inaapi sila ng China, etc. Palabok, salita. Pero ang best way pa rin, ayon sa US po to official po yung pinadala nila doon. Anong sabi nila? Ang best way pa rin to resolve the South China Sea. Wala pong West Philippines yung pinag-uusapan doon. The best way to resolve the problems in South China Sea is through dialogue. Nagdeklara po yung Amerika USA po nagsabi. Bawalang galang na po sa mga sundalo na nalalagay po sa kapahamakan. Alam ko po kayo naglilingkod lang. Alam ko po kayo po tapat sa inyong tungkulin. Handa kayong mamatay. Ang tanong nyo po sana, handa rin po bang magdeklara ng digmaan yung ating gobyerno? Handa po ba yung mamamayan na suportahan yung digmaan na kanilang idedeklara? Wala pong may gusto ng digmaan. Tinitiyak ko po sa inyo, yan ang question ko rito sa mga survey. Kung ano-anong mga sinasarbe ninyo na ang tanong nyo ganito kasi, no? Pag may mga nagsasarbe po pero ganito ang tanong. Handa nyo bang ipagtanggol ang Pilipinas? Siyempre, sino po sasagot ng Pilipino na hindi nila kaya? Tanungin nyo po ng direkta. Handa ka ba, ikaw na ini-interview namin, handa ka ba makipagdigmaan sa China? Ano ko bali? Lahat yan. Tinitiyak ko sa inyo, 90% magsasabi na hindi sila makikipagdigmaan sa China. O ngayon, ito pong pinapakita ng Malacanang, dina-downgrade nila yung naganap. Wala pong magsasabing aksidente yan. Naku, magbulahan naman tayo. Ganyan po sila, no? Yung talagang ang Malacanang, kaya po nilang baliin ng katotohanan. Inakyat ka Binutas yung bangka mo Aksidente? Uy. Teka, may bigla akong natawagan, may napindot ako. Never pong aksidente yun. Paano magiging aksidente yun? Pero kinakailangan po nila, bakit? Sabi ng US, makipag-dialogo kayo Sabi na, yung opisyal na pahayag ng US, no? Teka lang napindot ko yung anak ko. Akala niya tinatawagan. Nag-aalala, nasa Dubai Okay. Yung kalaban nga ng China. Yung kalaban ng China ayaw ng digmaan ngayon. Maunawaan nyo po yung US kung bakit ayaw po nila. Subong-subo na po sila rito sa Ukraine. Mapapahiya po sila dahil matatalo po sila sa Ukraine.
Subong-subo po sila sa Israel. Dami nilang kalaban. Dito sa Ukraine, kalaban nila Russia. Sa Israel, kalaban nila Iran. Sangkatutak pala yung mga kakampi ng Iran. Yung Iran pala, no? Ang daming grupo na sinusuportahan ng Iran. Yun pong kalaban nila sa Israel. Subong-subo na sila, hindi po magsisimula. Ayaw po ng US na mag-create na naman ng gulo rito before pumutok yung Israel, before yung Ukraine, okay sa kanila yung, kaya nga nagtayo ng mga EDCA rito. So, suportahan nila yung, pinoprovoke nila yung gulo dyan. Nagpo-provoke yung US ng gulo dyan sa Taiwan. Kita nyo ngayon, may provocation pa ba yung US ng gulo sa Taiwan? Wala. Panay sila dialogue with China. Pakikipagdiplomasya, inaayos nila yung relasyon nila sa China. Bakit tayo yung matapang na? Kaya nga po, sa mga hindi makaintindi na supporter ng digmaan, no? Pag tumututol ka sa digmaan, ang akusasyon sa'yo, simple lang. Pro-China ka kasi. Kaya ayaw mo ipagtanggol ang Pilipinas. Manang-mana ka sa amo mo si Digong, pinamigay ang Pilipinas. Yung litanya yung pinamigay ang Pilipinas, wala naman kayong masabi anong teritoryo natin ang nakuha ng China nung panahon ni Digong. Hindi yan ang usapin. Ang usapin yan, hindi nangongo kayo lahat. Simple lang. Pinamigay ba ni Digong ang Pilipinas sa China? Anong teritoryo natin yung minana ni PBBM na hindi na atin? Dahil pinamigay ni hindi nila masasagot yan. Wala kasing nakuha nung panahon ni Digong. Nung panahon ni Tatay Digong, intact yung Pilipinas, nakakapangisda pa yung mga mangingisda natin. Sino nagsabi niyan? Ako ba? Yung mangingisda. Baka naman yung sinabi ng mangingisda, kayo yung nag-interview. Ano kami nag-interview? Sa hearing ng mga congressman na dumayo dun. Yung mga mangingisda na hindi miyembro ng maisog, pangkaraniwang mangingisda, nagsalita. Band-aid solution lang po yung pinamimigay niyong ayuda. Ang gusto namin, nung panahon ni Tatay Digong, nakakapangisda kami. Ano ang seguridad na makakapangisda kami? Yan lang. Panay kayo, tokis. Pro-China ka kasi ba doon? Kinukundin ako yung ginawang aksidente. Puta, meron bang ginawang aksidente? Sinadya ng China yun. O anong gagawin natin ngayon? Nilusob tayo ng China. Anong ginawa natin? Pababain. Sabihin na hindi yun arm attack. Hindi yun arm attack? Ano ang tawag doon? Aksidente. O, aksidente lang pala. Kaya, lagi na lang tayong maaaksidente. Lagi na lang tayong maaaksidente pagdating dyan sa West Philippines na yan. Alam nyo, kalokohan po yan. Kinukundin ako yung ginagawa ng China sa atin. Kinukundinan nyo rin. Kinukundinan ng lahat. O, anong gagawin natin ngayon? Paulit-ulit lang, gumawa tayo ng aksyon para hindi na maulit. Dalawa lang pwede natin gawin dyan. Makipagbakbakan tayo. Ayaw ng lahat. Pati US ayaw. Or makipagkaibigan muli. Back to the drawing boards. Pakinggan natin yung pahayag mismo ni Bersamin. Bersamin ka na Bersamin, Badong. Sino ba yung Bersamin na yan? Hindi nyo pala kilala si Bersamin, manahimik na kayo. Ang tatapang hindi nyo pala kilala si Bersamin. Si Bersamin po ang executive secretary ni Pangulong Marcos. Hindi po namin kakampi to. Kasi kayo tamang hinala lahat . Basta hindi umaayon sa inyo, pro-China, pro-Digong, ano ka kasi ni Digong, kasi
Tinitira na tayo. Nilulusob na yung mga bangka natin. Aksidente kasi yan. Bakit kinakailangan sabing aksidente? Kasi pag hindi mo sinabing aksidente yun, magmumukha kang tanga kung hindi ka babawi. Pakinggan natin yung sinabi sa aksidente. No, this was probably a misunderstanding or accident. Misunderstanding lang pala yun, tsaka aksidente. Kawawa naman yung mga ano natin. Kaya hindi tayo pwedeng bumawi sa China kasi this was probably a misunderstanding or accident. We are not yet ready to classify that as an armed attack. Bakit po? Bakit po hindi po pwedeng i-classify na armed attack? Kasi pag inamin natin na ito ay armed attack, kinakailangan natin bumawi. Pag hindi tayo bumawi, magmumukha tayong kayaya sa... ibig sabihin, hindi talaga natin kayang ipagtanggol yung ating sarili. Kaya pinabababa po nila. Pinabababa nila. O, tignan nyo, mga nakita namin, bolo, axe, and nothing beyond that. O, may itak daw, tsaka palakol lang ang nakita. Ito pa ang malupit sa balita po ng ABS-CBN. Ano na nga yung pinagpuputak ng butchi nila? Di ba may sinabi po si PBBM kamakailan lang? Ano yung sinabi niya? Horrified? Horrified ba? Tama ba yung term ni PBBM? Na-horrified siya dahil merong gentleman's agreement. Na-horrified siya dahil ano po sabi ng China? Pwede naman naming payagan. Pwede na, ano ba pinagsabi nito ni RST kanina pa to kung ano-ano mga, teka lang titignan ko lang tong sinasabi nito RST na to Mukhang kanina pa to comment ng kung ano-ano eh. Like Sarah no comment. Yan ang problema no? Nililibang niya lang pala yung sarili niya. Wala po nakakaintindi. Malabo. Sige, iyahan ko na lang yan. Okay. Balikan po natin. Di ba na-horrified siya? Diyan sa mga gentleman's agreement na hindi naman nila napatunayan. Thank you very much kay Ampon Kobe. 1999. Belated happy birthday, Boss Buds. Thank you very much. Okay. Ito po nakakagulat, no? Yung pinasama kasi nila, yung pakikipag-usap, dapat daw hindi nakikipag-agreement si Pangulong Duterte sa mga China, di ba? Ang na-horrified si Pangulo, horrified, no? Tama ba? Na-horrified yung sinabi ni, may ibang term si PBBM. Naalala niyo yun? Na-horrified siya. Okay. Ang pinalalabas nila, yung pakikipag-usap o pakikipag-dialogue o pakikipagkasundo sa China ay nakaka-horrified, no? Yung ito ay hindi katanggap-tanggap, di ba? Yan yung gusto nilang palabasin eh. Kaya sila nag-ship po sila, ang tapang niyan eh. Nag-ship po sila nung may order mula sa US na makipag-dialogue kayo, diplomacy dialogue. Yun po sinabi ng opisyal ng US. Doon sa Singapore. Dialogue, diplomacy. Yan ang kinakailangan sa China. Kamakailan lang nagsabi yung China, papayagan naman namin kayo eh. Para maiwasan yung ganyang insidente. Papayagan namin kayo, magpasabi lang kayo. Kung kailan kayo, tindi na reaction. Bakit kami magpapaalam? Amin yan. Atin yan, magpapaalam kami. Diba? Sabi ng China, ayaw natin makipag-usap eh. Ayaw nating face-to-face eh. Magtakdaan talaga tayo. Alam nyo, yung ginawa ni Pangulong Duterte, hindi po pagsuko yan sa teritoryo natin. Wala nga kayo mabanggit na
isinukong teritoryo. In fact, yung ginagawa nyo na hindi pinapayagan ng China ngayon, nagagawa natin yan na maluwag nung panahon ni Pangulong Duterte. May bonus pa. Diba? Ano sabi nila Lorenzana? Kung hindi yan, di ba may mga tukod na yung Sierra Madre? Kailan sa tingin nyo na naitayo yung mga tukod na yan? Panahon niya ni Duterte. Panahon ni Duterte, hindi lang tayo nakakapag-supply. Naayos din natin yung mga tulugan ng mga sundalo. Hindi tuluyan nasira yan. Siyempre, ililihim yun. Lihim lang yun. Mapapahiya China eh. Di ba? Pero maluwag po. Wala po tayong insidente na hinarang yung pagsusupply natin. Yan po ba yung pagsuko ng teritoryo? The mere fact na sinusupplyan natin yung sundalo dyan, wala po tayong sinusukong teritoryo. Wala silang maipakitang kasulatan na may sinuko tayong teritoryo. Wala rin silang maipakita na actually na teritoryo, tinuro nila, eto dating atin to. Nung panahon ni Digong, hindi na naging atin. Wala. Kaya lahat yan, tokis lang. Yung ginawa ni Digong, ni Tatay Digong, with China, nakipagkaibigan tayo dahil sa pakikipagkaibigan natin, kasama sa friendship, nakakapagsalitaan sila eh. Di ba? Harapan sila ng Xi Jinping. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Mr. President, I want to... gusto ko maghukay. Naubusan ng English eh. Gusto ko po maghukay dyan ng langis. Direkta sinabi niya. Sabi ni Xi Jinping, no, I cannot allow that. Kaya ang naging kasunduan nila, as is where is. Kung ano na yung nasakop ng China nung panahon ni Pinoy, opo, tama po kayo sa nadinig nyo. May mga sinakop yung China nung panahon ni Pinoy. Yung kailan tayo matapang, yung panahon ni Pinoy, ang tapang natin, doon tayo nasakupan. Doon tinayo yung mga artificial island na yan. Ang kasunduan nila, where is as is. Kung ano yung nasakop na, wala na. Paano mo babawiin sa China yan? Ang gusto ng mga tauhan, yung mga dilawan, eto yun eh. Ang gusto ng mga dilawan, kaya sinasabi nilang palpak si Duterte sa West Philippine Sea, ang gusto ng mga dilawan, agawin natin sa China yung mga sinakop nung panahon nila. Matatapang pala kayo, bet hindi nyo pinagtanggol nung panahon nyo. Hindi, nagdemanda kami. Puta, nagdemanda kayo. Sinasakop yung lugar nyo. Meron bang bansa sa buong mundo na habang kasalukuyang sinasakop yung teritoryo nila, nagdemanda? Kaya nga may armed forces eh. Kaya nga may willingness ka eh. Ang isang bansa na walang kakayahang magtanggol ng teritoryo, hindi karapat-dapat na tawaging isang bansa. Kaya nga may mga protectorate eh. Kaya nga may mga state na protectorate. Hindi namin kaya ipagtanggol ang sarili namin. Pwede ba protektahan nyo kami? O para kang sakop ng bansa na yun. Wala pong bansa na habang sinasakop sila, nagdedemanda sila. Ay, sinasakop kami oh. Pigilan nyo nga yung pananakop nila. Tapos naglabas naman yung arbitral. Mali ang pananakop nyo. Duterte, mali daw yung pananakop nila. Agawin mo na uli yung sinakop nila nung panahon namin. Kita nyo yung logic ng mga dilawan? Nung panahon na sinasakop, sabi ng mga sundalo, kaya pa namin yan eh. Di ba sila pala, General Palard, ano na nga si Palarde? Nakalimutan ko na pangalan ni General, yung sa NTF LCAC. Sinasabi nila, pwede pa nilang awatin yung habang nagtatayo pa lang eh. Parlade. Sabi ni General Parlade, kaya pa nilang bakbakan yung mga nung nagtatayo pa lang. Walang ginawa ang Pilipinas nung panahon ng mga dilaw.
Ay, didemanda namin kayo. Ito papel. O, dinemanda. Ilang taon yun, naghintay lang. Ang ginawa ng mga Pinoy government, naghintay lang ng binaba yung kautusan. Nung binaba, mali yung sakupin nyo, mali yung 10 dash line, 9 dash line. Mali daw yun. O di amin yan. Sabi naman natin, di amin yan. Oy, Duterte, atin daw yun. Agawin mo na sa China. Agawin sa China? Military base na yun. Nung tinatayo, wala kayong ginawa. Nung military base na gusto nyo, oy, amin yan. Layas kayo dyan. You and what army? Sabihin sa inyo ng China, palalayasin nyo kami rito. Military base namin to. You and what army? Bibili pa lang kami. Bakit? bibili. Bibili pa lang. Ang dami natin biglang kaibigan, no? Oo, si BBM, mabait yan, sabi ng mga Europeans. Ang bait-bait ng presidente ng Pilipinas. Kaibigan, tuwan-tuwan. Dami na namin kaibigan. Yay! Ano tulong nila? Naroon ba, may nakita ba kay US doon? Tumuloy. Kaibigan namin yan. Layas, wag niyong akyatin yung mga wag niyong butasin yung mga bangka niyan. Kaibigan na. Walang US doon. Wala rin France, walang Germany, wala lahat sila. Australia, wala rin, wala lahat. China, tsaka Pilipinas lang ang naroon. Kinuyog yung Philippine boat ng mga Chinese. Asan yung mga kaibigan natin? Pagbalik natin, kita nyo, kinukuyog kayo, kinakailangan nyo na submarine. Meron kaming binibenta rito, submarine. O kinakailangan nyo ng mga pangdigma. O meron na ba kayong missile? O may benta kami ritong missile? Hindi po lang sila dakdak. Never po, hindi po. Mag-aaksaya ba yun ng panahon para makipagkaibigan sa atin, para dakdakan lang? Hindi po. Bebentahan tayo niyan. Meron kaming mga dito. Meron kaming mga aeroplano, pandigma. Kailangan nyo yan. China, bully yan eh. Bentahan kita. O may submarine ako, meron akong missile. Pakinabang. Pakinabangan tayo. Yung panahon na kailangan natin yung mga kaibigan, wala kami dyan. Ay, Jesus. Pasensya na po kayo. No? Yan po ang katotohanan. Bentahan tayo, pwede. Okay. Ngayon, ito po, ano po ang kahulugan nitong mga salita na to? No, ito, tingnan nyo Pamagat po ng ng ABS-CBN. Philippines to give notice on resupply mission schedule after China aggression. What? Ang Pilipinas, i-announce niya na may supply mission. Grabe. Kinakailangan na natin. Di ba yun yung tinanggihan nyo? Sabi nyo, bakit namin ipapaalam? Teritoryo namin yan. Kahit kailan kami pumunta. Kahit kailan kami pumunta, di ba sabi natin yan? Ngayon, ito po, para daw maiwasan na yan, kinakailangan, yan yung rekomendasyon nila Bersamin. The Council, yan. Among this recommendation, ito pakinggan nyo. Ito po ang rekomendasyon nila. Among these recommendations is the announcement of the rotation and reprobation mission to the BRP Sierra Madre and Ayungin Shoal, which shall remain routine and will be scheduled regularly. So mag-a-announce na po tayo. Hindi po i-address sa China kunwari para naman meron tayong hiya kunwari. Hindi tayo susulat sa China. Pero i-announce natin. Ito yung schedule namin Magre-resupply kami dyan tuwing 15 at 30. Yan ang aming resupply. Sana wag nyo kaming gambalain. Alam nyo, kung makipagkaibigan na lang ulit tayo. After all, dun din pala, no? Pagkahaba-haba ng prosesyon,
Sabi nga ng kasabihan, di ba? Pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, sa simbahan din ng tuloy. Umikot pa tayo ng umikot, ang dami natin pinagdaanan. Nagpunta ng iba't ibang bansa si Pangulong Marcos para mag-imbita ng foreign investors. Walang foreign investors na pumasok sa Pilipinas. Saan pumasok? Sa mga katabi natin? Bakit? Putya, anytime. We are in the forefront. Just like in World War II. We are in the forefront of another war. Nasa forefront tayo. Papasok yung mga investors. Umikot ng umikot. Binanatan natin ang binanatan yung China. Binanatan natin ang binanatan yung mga Duterte na pro-China. Pinasama natin yung China. Pinasama natin yung China dahil para mapasama yung mga Duterte na pro-China sila. Ano po tawag dyan? Pinapaalam natin. Nung panahon po ni Duterte, pakikipagkaibigan po ginawa natin. Hindi po tayo nagpaalam sa sarili natin teritoryo. Alam nyo, balita, no? Eto, no? Natatandaan nyo siguro nung panahon ni Duterte. Pinalalayas natin. This is Philippine Coast Guard. We are advising you, Chinese Coast Guard, Chinese fishermen, to abandon this place. This is a Philippine territory. We are requesting you. Babae po. Di ba? Natatandaan niyo. Tapos aalis po yung mga Chinese. Bakit? Kaibigan natin yung Pilipino. Magagalit sa atin si Xi Jinping. Yung mga nagagawa po ng pakikipagkaibigan laban sa pakikipagmatigasan, malaki po. Malaki diferensya. Totoo yan. Tayo noon nanghuhuli, panahon ni Duterte, nanghuhuli tayo ng mga Chinese, Vietnamese fishermen sa ating teritoryo. Ngayon ba may nabalitaan kayong may hinuli tayo? Wala. Pero noon nanghuhuli po tayo. Na pagtatanggol natin yung teritoryo natin, hindi lang sa salita, hindi lang sa toke, sa tunay, sa gawa. Ngayon, sa sarili natin teritoryo, napuputulan yung mga sundalo natin na madaliri. Kinukuyog tayo sa sarili nating teritoryo. Pero lahat yan, para hindi po mapasubo ang US, no? Ida-downplay natin yan na accident. Bakit po yung sa Davao? Di ba? Ang dami nagkukumpara tuloy, no? Bakit ang tatapang nyo sa mga nananalangin lang? Yung mga unarmed. Di ba? Bakit hindi po kaya yun yung pinadala ron? Padala natin sa West Philippine Sea. Para pag may nakita yung chick, akyatin kagad yan. Ano gusto nyo? Sana po, hindi po natin, sana back to the drawing board. Kasi, pinabagsak muna natin yung halaga ng piso, pinalayas muna natin yung mga foreign investors, ang kalalabasan, makikipag-deal din naman pala tayo sa China. Ang dami po nating ginawa eh. Naghanap tayo ng mga kakampi laban sa China, halos wala naman. Marami pong nag-commit sa atin, kakampi nyo kami. In spirit, kakampi nyo kami. Sa puso namin. Di ba? Sa puso namin, kakampi namin kayo. Pero, eto, maging realistic tayo. Yung kakampi ba yan kung hindi naman tayo nakikipag? Tayo nga, hindi tayo willing. Hindi tayo willing na i-commit yung sarili natin sa digmaan laban sa China. Iba na po ang digmaan ngayon. Ang conventional warfare ngayon, missile and drone na pareho tayong wala. Siguro wag na kayo mamiloso po.
Meron, may binili na nga, may 4 eh. Huwag na pong pilosopuhan. Pag sinabi ko pong wala, in comparison sa mga missile at drone ng China, walang-wala po talaga tayo. Are we willing to take that risk? Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong magkomento. Pwede na